Ilang araw niyang pinagandaan ang gagawin niyang eksena sa kasal. Paulit-ulit niyang pinagpraktisan ang linyang isisigaw niya sa harap ng lahat para maging kapanipaniwala ang gagawin niya. Ayon kasi kay Karel, kapag mahusay ang pag-arte niya at nakumbinsi niya mga tao, mas malaki ang matatanggap niyang bayad. Kaya ko to, sabi ni Katniss sa sarili. Naghihintay na lamang siya na magsimula ang seremonya ng kasal. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad sa sobrang kaba. Umayos ka, Katniss. Pera din to. Kailangan to ng pamilya mo. Huwag kang kabahan. Isipin mo na lang na nakangiti sa iyo ngayon ng mga tao na nasa 1,000. Hindi nagtagal. Nagsimula ng seremonya ng kasal. Simple lang ang dekorasyon at kaunti ang mga dumalong bisita. Habang hinihintay ang tamang sandali, palihim niyang inilibot ang tingin sa paligid. Umaasang magkita si Karen. Ngunit wala ito doon. Imbitado naman ito sa kasal, kaya bakit hindi pa ito dumarating? Nasaan na ba yung babaeng yun? Tanong niya sa sarili. Nang hindi niya makita si Karen, pinilit na lang niyang ituon ang isip sa gagawin niya. Baka busy lamang ito. Isa pa, mas mabuti nang hindi sila mag-usap o magpakitang magkasama bago ang gagawin niyang gulo. Kapag may nakakita sa kanila, baka pagdudahan na magkasabwat sila at madamay pa si Karen. Pinanood ni Katniss ang bride habang dahan-dahang naglalakad suot ang isang simple, ngunit napakagandang puting bestida. Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Influence. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat! Simulan na natin ang kwentuhan. May trabaho akong alam, sabi ni Karen. Ang matalik niyang kaibigan dahil kanina pa siyang problemado kasi nawala na naman siya ng trabaho. Talaga? Yes, pero medyo ridiculous yung work na yon. Pero malaki naman yung bayad. Isang beses mo lang gagawin. Kumbaga, sideline lang talaga. Kahit ano pa yan, ayos lang sa akin. Kailangan ko talaga ng pera para sa mga kapatid ko. Tumango si Karel at seryoso siyang tiningnan. May kilala ako. Next week ay ikakasal na siya. Hindi niya mahal yung babaeng pakakasalan niya at gusto niyang umatras kasi may iba siyang mahal. Kaya gusto niyang mag-hire ng babaeng sisira sa kasal nila. In short, wedding crasher. Ha? May ganun ba? Magpapakasal sa hindi naman nila mahal? It's complicated. Wala rin naman akong alam sa ibang dahilan niya eh. Basta yun yung gusto niya mangyari. Pero malaki naman yung bayad. Kung mas convincing yung paglabas mo, for sure mas malaki yung ibabayad niya sa'yo. Kaya ano, G ka ba? G na ako dyan. Basta may kikitain akong pera, G ako lagi. Basta wag lang pagbabenta ng katawan, ayoko na na. Gaga! Humalakak na sabi ni Karen. Eh hindi ko naman hahayaan mo yung katawan mo, no? Pero yun lang yung gagawin ko, di ba? One time lang yun. Wala nang connection sa kanila after? Yes, don't worry. Lilinawin ko din sa kakilala ko to make sure. Inabot ni Katniss ang kamay ni Karel sa mesa at tiri-eyed niya itong tinignan. Salamat talaga ha. Buti na lang ikaw yung BFF ko. Noon, pinangarap din niyang maranasan ang ikasal. Gusto rin niyang maging pinakamagandang babae sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang natanggap na hindi pare-pareho ang kapalaran ng lahat. Dahil sa hirap ng buhay, natutunan niyang ang kasal at pag-asawa ay hindi para sa lahat. Para lang yon sa mga may kaya sa buhay. Kapag mahirap ka at nag-asawa, hindi sapat ang pagmamahal para maging masaya. Magiging malaking dagok yon, parang malawak na kulungan ng kahirapan. Saksi siya sa hirap ng buhay ng mga mag-asawang salat sa buhay. Ang mga magulang niya mismo ang patunay noon, kahit mahal na mahal nila ang isa't isa, at kahit lumaki siyang ramdam ang pagmamahal ng mga ito sa kanilang pamilya. Isa pa rin sila sa mga dahilan kung bakit nagbago ang pananaw niya tungkol sa pag-aasawa. At ngayon, sinong mag-aakalang muli siyang makakasaksi ng isang kasal na noon ay pinangarap din niyang maranasan. Ngunit sa halip na maging bride, ang papel niya ngayon ay ang sirain
ang kasalang yon. And you also need my protection anyways. Dahil sa nangyari, sigurado ako na hindi ka tatantanan ng magulang ko. I'm telling you, guguluhin ka nila. And no amount of explanation can make them stop. Mas mabuti kung pangangatawan na lang natin yung sinabi mo sa mga magulang ko kanina para mas maprotektahan kita sa kanila. Para makaiwas tayo sa mas matindi nilang galit. Hindi makapaniwala na tumitig siya sa mukha nito. Base sa ekspresyon nito, ay seryoso talaga ito sa suwestyon. Naisip niya ang galit na mukha ng magulang nito kanina. Bagaman hindi ganun kasosyal ang design sa kasalang yon, sa itsura pa lang ng mga tao na naroon, alam niya na agad na hindi sila basta-basta. Hindi lang sila basta middle class. Alam niya na agad na powerful silang mga tao, na kayang-kaya nilang lalong sirain ang buhay niya. Puno ng pag-alinlangan ang mukha ngayon ni Katniss. Hindi ba natin madadaan sa pakiusap ang nangyari? I'm afraid no. Kinagat niyang ibabang labi. May iba pa bang pagpipilian? No. Ikaw mismo yung pumasok sa ganito. Walang ibang daan palabas kundi ito lang. Bakit hindi na lang natin sabihin sa kanila na nag-break na tayo? After what happened, sino sa tingin mo gagawa ng ganong gulo at bigla na lang magbe-break? Wala siyang nasagot dahil tama naman ito. Wala naman sigurong nasa tamang pag-iisip ang bigla na lang gagawa ng ganong iskandalo at bigla na lang na maghihiwalay. So, tutulungan mo ba ako o tatakasan mo na lang yung gulong ginawa mo? Huminga siya ng malalim. Nakahanda naman akong tumulong. Alam ko naman nagkamali ako at kailangan kong akuin yung pagkakamali ko. Tumango si Caius. Don't worry, gagawa naman ako ng paraan para hindi ito magtagal. Kapag naayos ko na, we can part ways and I'll make sure hindi ka na nila guguluhin pa. Do we have a deal? Yeah, we have a deal. Nilahad pa nito ang kamay sa harapan niya para makipagkamay. Ilang segundo niyang tinignan ang kamay nito. Huminga siyang malalim bago dahan-dahan itong tinanggap. Sige, deal. Tumaas ang sulok ng labi ni Caius. Good. Aminado naman si Katniss na kasalanan ang nangyari. Dahil sa sarili niyang katangahan, kaya napasok niyang gulong ito. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ang gawin ng suwestyon ni Caius. Magiging girlfriend siya nito at patutunayan nila sa magulang nito na mahal nilang isa't isa. At kapag nakaisip na ng ibang paraan si Caius, maaari na rin nilang tapusin ito. Tawa ng tawa si Karel matapos niyang sabihin dito na maling kasal ang napuntahan niya. Kaya pala natapos na lang yung kasal ni Jasler, hindi ka pa rin sumisipot. Akala ko pa naman na guilty ka, maling kasal lang pala yung dinaluhan mo. Problemado siyang nangalumbaba. Don't worry about it, hindi mo naman kasalanan entirely. Hindi rin kasi natin alam na may iba pa palang ikakasal sa venue na yun at hindi lang sila Jasler. Para manatili siyang problemado, sino ba naman ang hindi magiging problemado sa lahat ng katangahan na ginawa at nangyari sa kanya? Sa loob lang ng 1 linggo. Una, nawalan siya ng trabaho. Nagkaroon nga sana siya ng bagong sideline pero pumalpak naman siya. At ngayon, nagkaroon pa bigla siya ng boyfriend. Ano na pala nangyari kay Jasler? Nagalit ba siya sa akin? Hindi ko alam. Pero natuloy yung kasal nila. And for sure, nasa ibang bansa na yun ngayon para mag-honeymoon. Ay, pasensya na talaga sa nangyari Ano ka ba? Ayos lang yun. Tsaka wag kang mag-alala. Kakausapin ko si Jasler. Hindi mo naman sinasadya yung nangyari. Ibabalik ko rin yung down payment na binigay niya. Hindi ko pa naman nagagalaw. Nakakaya naman hindi ko naman nagawa yung trabaho ko. Tumango si Karen. Pahiramin na lang muna kita para pambayad sa tuition ng kapatid mo. Salamat talaga ha. Nahihiya niyang sabi sa kaibigan. You're so much welcome. Ay siya nga pala, ano nangyari sa kasal na napuntahan mo? Natahimik siya saglit at laglag din ang balikat niya. Sign na hindi maganda nangyari sa kasal na yun. Mabilis naman na nahalinan ng pag-alala ang mukha ni Karen. Hindi rin natuloy yung kasal nila. Nagkagulo sila dahil sa akin. Hindi mo ba naipaliwanag sa kanila na nagkamali ka lang? Dahan-dahan siyang umili. Hindi. At saka ginusto rin ng groom na hindi matuloy yung kasal nila What? Arranged marriage lang din yung kasal nila. Kaya ayaw niya. Kaya lang nagalit sa amin yung magulang niya kaya ano?
Kailangan kong pangatawanan yung sinabi ko na girlfriend niya ako para maprotektahan niya ako mula sa galit nila at para hindi sila lalong magalit sa amin. Ano? Kasalanan ko naman eh. Tsaka mayaman yung pamilya nila. Sigurado kong hindi talaga nila ako lulubayan dahil sa nangyari. Lalo rin sila magagalit sa akin kapag sinabi ko sa kanila na nagkamali lang ako at nagsisinungaling lang kami. Nalaglag ang panga ni Karen. Hindi inaasahan na mauuwi sa ganito ang kagustuhan nilang naman sanang makatulong sa kaibigan. I'm sorry. Nagigilty na sabi ni Karen. Hindi ko naisip na mangyayari to. Ayos lang yon. Agad na sabi niya. Ako rin naman yung may kasalanan kasi hindi ko tinandaan yung venue ng kasal na dapat kong puntahan. At saka sobrang grateful nga ako sa'yo kasi sobrang laki ng tulong mo sa akin. Halata pa rin ang guilt at pag-aalala sa mukha ni Karel kahit na sinabi niyang wala naman itong kasalanan. Nangako naman itong tutulungan siya mag-explain sa client niya at tutulungan din siya sa bagong gulong na pasok niya. Ngunit nang malaman ito kung kaninong kasal ang nasira niya, tila pinagsakluban nito ng langit at lupa at halos mapadasal na lang para sa kanyang kaligtasan kasi alam nitong napakalaking gulungan noon. The Lauren family very rich. Hindi lang sila basta mayaman. They are wealthy as hell, full of power and influence. Pagharap ng dalawa sa pari, saka siya nag-alanora-onora sa pag-acting. Itigil ang kasal! Malakas niyang sigaw. Natigilan na lahat. Halos sabay-sabay siyang nilinguan ng mga tao. Baka sa kanilang mga mukha ang gulat at pagtataka. Maging ang bride at groom ay napatitig sa kanya. Kapwa tila hindi makapaniwala. Nang mapako ang tingin niya sa groom, bahagya siyang natigilan. Kumunot ang noon niya dahil iba ang mukha nito sa lalaking ipinakita sa kanya ni Karen. Who is she? What is she doing? Is she out of her mind? Ilan lamang yon sa mga bulungang naririnig niya, ngunit hindi na niya yon pinansin pa. Sa halip, itinuon na lang niya ang buong atensyon sa kailangan niyang gawin. Hindi kayo pwedeng ikasal! Ang mga matatandang nakaupo sa unahan, nasa tingin ni Katniss ay mga magulang ng kinakasal, ay nagulat at agad na napatayo sa kanilang mga upuan. Gaius, what's the meaning of this? Galit na tanong ng matandang lalaki sa groom. Si Katniss naman ang natigilan. Gulat siyang napatitig sa groom. Halatang litong-lito rin ito sa nangyayari, na para bang wala itong ideya kung bakit bigla na lang siyang sumulpot sa kasal. Gaius, teka parang may mali. Hindi yun yung pangalan ng groom na sinasabi ni Karel. Jessler yung pangalan ng groom na nag-hire sa kanya. Gaius, sino bang babaeng yan ha? Galit naman na tanong ng Gina. Bahagya siyang napatras. Sa gitna ng kaguluhan, dali-dali niyang binunot ang cellphone mula sa bulsa. Doon niya lang napagtanto naka-do not disturb mode pala yun. Siya mismo nag-set nito kanina dahil sunod-sunod ang tawag ng kanyang kapatid. Nangayop niya ang do not disturb mode, sunod-sunod na pumasok ang mga missed call at text message mula kay Karel. Isa na doon ang tanong nito kung nasa na ba siya kasi nagsimula na raw ang kasal pero wala pa siya. Napatakip si Katniss sa sariling bibig sa matinding gulat. Ibig sabihin, nasa maling kasal siya. At ang groom na nagngangalang Gaius ay hindi ang lalaking nag-hire sa kanya para sirain ang kasal. Explain this, Gaius. Sino babaeng yan? Mariin na sigaw ng Gina. Nagkakagulo na ang mga tao sa loob ng simbahan. Kaliwat kanan ng mga bulungan. Habang nagsisimula na rin magtalo ang mga magulang ng kinakasal. Alam ni Katniss na napakalaking kaguluhan ang naidulot ng pagkakamali niyang yon. Sa sobrang hiya, gusto na lang niyang bumuka ang lupa at lamunin siya. Lumingon si Katniss sa kanyang likuran. Desperadong naghahanap ng paraan para makatakas. Ngunit nanlumo siya nang makitang may mga tao na ring nakaharang sa daan. Wala na siyang paraan para basta-basta makatakas. Muli siyang tumingin sa kinakasal. Gusto na sana niyang humingi ng tawad at ipaliwanag na nagkamali lang siya ng kasalang ginulo. Ask her. Simpleng saad ng groom bago pa man makapagsalita si Katniss. What? Tanungin niyo siya kung sino nga ba siya sa buhay ko at kung bakit hindi ako maaaring ikasal sa babaeng gusto niyo para sa akin.
Lahat ng mata sa paligid ay nakatuon kay Katniss, naghihintay sa anumang sasabihin niya. Maging ang groom na dapat sana'y galit sa panggugulo niya, ay agad na nilinaw na wala silang anumang ugnayan, ay tahimik lamang ding naghihintay. Para bang wala itong balak na ipaliwanag ang sarili o amining hindi naman talaga sila magkakilala. Sino ka ba talagang babae ka, ha? Nanlilisik ang mata sa galit at tanong sa kanya ng Gina. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Kung aaminin niyang nagkamali lang siya ng kasalang ginulo, baka ipakulong siya ng mga ito. Mukha pa namang mayayaman ang pamilya ng ikinakasal. Girlfriend niya ako! Bulalas niya. Kaya hindi sila pwedeng ikasal kasi sa akin siya na nga ako magpapakasal. Napasingap ang lahat sa kanyang sinabi. You heard her right? Nakangisi na sabi ni Cayo sa magulang. Girlfriend ko siya, kaya hindi niyo ako pwedeng pilitin sa kasunduang kasal na ito. Caius! Mahina ang tinig ng bride na sandali lamang tinignan ng groom. Hindi namin tumatatanggap, Caius! Hindi ito pinansin na lalaki. Sa halip lumakad lang ito palapit kay Katniss na natulala na lang sa kinatatayuan niya. Caius, hindi mo pwedeng kalimutan ang responsibilidad mo. Nakatakda kang ikasal kay Lian. Hindi mo pwedeng pili ng walang kwentang babae niyan. Nagpupuyos sa galit na sigaw naman ng ama. Hindi pa rin makagalaw si Katniss sa kinatatayuan niya nang tuluyan lumapit sa kanyang lalaki. Lalo siyang natigilan ng marahan nitong hawakan ng kanyang kamay. Pagkatapos, walang anumang emosyon sa mukha. Hinarap nito ang mga magulang. Wala akong pakialam sa kasunduan na kayo lang naman yung may gusto. Hindi ko pakakasalan ng taong hindi ko gusto at lalong hindi ko ipagpapalit ang taong mahal ko. You can't do this, Caius! Nag-iisteryang sigaw ng ina ni Caius. Napatingin si Katniss kay Caius nang pisilin nito ang kamay niya. Nakatiim ang panga nito at bakas ang matinding tensyon sa mukha. Pasensya na po kayo. Mahinahon itong sabi sa mga magulang ng babaeng pakakasalan sana. Hindi ko po kayang ituloy ang kasal na ito. May mahal na po akong iba. Tinignan ni Caius ang babaeng pakakasalan sana na nakatingin lang sa kanila at hindi mabasang emosyong naglalaro sa mukha nito. I'm really sorry, Lian. Tila natanggap na rin ng bride na wala na itong magagawa pa. Bahagya na lamang itong ngumiti at tumango sa kanila na para bang ipinapaabot na nauunawaan ito ang naging pasya nila. Bagaman nagpupuyos sa galit ang ilan at nagkakagulo na ang paligid, wala ni isang nagtangkang pigilan sila nang hilahin siya ni Caius palabas ng simbahan. Maging ang bride ay nanatili lamang na nakatayo doon, tila hindi alam kung ano ang dapat gawin. Nagpatiano na lang din si Katniss sa lalaki dahil halos nawala na rin siya ng lakas sa katawan. Teka lang! Sa wakas ay nagawa niyang makapagsalita nung nasa malayo na sila at tila nakabalik na siya sa huwisyo. Tumigil sila sa pagtakbo, alanganin niyang tinignan ng lalaki. What? Kudot noon ito sa kanya. Binawi ni Katniss ang kanyang kamay na hawak nito. Ilang din siyang tumingin sa mga mata nito. Pasensya na po kayo sa nangyari, sir. Sarkastiko itong mahinang natawa. After you ruin my wedding, yan lang sasabihin mo? Pasensya na po talaga. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Nagkamali lamang ako ng kasal na napuntahan kaya... So, you intended to ruin someone's wedding from the very beginning? Yumuko siya at nahihiyan tumango. Kaninong kasal? Sa ex-boyfriend mo? Iniwan ka ng boyfriend mo. Pinagpalit ka sa iba at sa ibang babae ito nagpakasal. And you still decided to show up at his wedding and try to ruin it? Nakagat niyang ibabang labi. Gusto niya sabihin na hindi kasal ng boyfriend niya ang balak niya sirain. Binayaran lang siya para gawin yon, ngunit hindi pwede. May kasunduan sila ng client na hindi niya maaring isiwalat kanino man ang tungkol doon. At kahit na obvious naman na hindi niya nagawan trabaho niya, ay gusto niya pa rin na irespeto yon. Patapos mong pumunta sa kasal ko, sigurado ako na sa mga oras na ito ay kasal na sa ibang babae ang ex mo at wala ka na magagawa pa ron. Huminga siya ng malalim at tumango. Nalulungkot siya kasi palpak siya sa sideline niya. Pero sa mga mata ni Caius, nalulungkot siya dahil ikinasal na sa ibang ex niya. You're not planning na pumunta pa rin sa kanya kahit nakasal na siya sa iba, hindi ba?
Hindi na. Mahina niyang sabi. Wala naman na akong magagawa kasi kasal na siya. Ibabalik ko na lang ang binigay niya sa akin. Napakunot noo ito. Oh, so you still keep the things he gave you? Sino ba naman ang hindi magkikip ng pera, di ba? Kahit nga siguro mortal na kaaway mo pa nga magbibigay sa'yo ng pera ay tatanggapin pa rin. Kasi pera na yun eh. Sino ba naman ang may ayaw sa pera? I can't believe may mga tao pala talagang kagaya mo. Medyo na-offend siya sa tono ng boses ito, kaya masama ang tingin niya dito. Na ano? Ako magmahali para bang wala ng ibang tao sa mundo. Napangiwi siya sa sinabi nito habang naiiling naman sa kanya lalaki. By the way, what's your name? Katniss. Katniss and Chavez. I am Kais Lorente. Tinignan niya ang kamay nitong nakalahad sa kanyang harapan. Alanganin niya pa iyong inabot at nakipagkamay dito. Alam mo ba kung gaano kalaki yung gulong ginawa mo? Napayuko siya tumango. It was a massive scandal. It ignited the war between two families. Di yun maayos ng ganung kadali. Alam niya naman, sa itsura pa lang ng mga tao kanina, para na siyang sumabak sa giyera. Nandala niya lang ay kutsilyo habang ang mga kalaban niya ay batalyon na may mahahabang baril. Naiintindihan ko. Handa ako magpaliwanag sa pamilya mo na hindi totoo yung sinabi ko kanina at nagkamali lang ako ng kasala. Sarkastiko ito napatawa. Anong sasabihin mo? Napupunta ka dapat sa kasal ng ex mo para pigilan siya magpakasal sa pinalit niya sa'yo. Pero nagkamali ka nang napuntahan at kasal ko yung nasira mo. Tingin mo, maniniwala sila sa'yo? Kasi susubukan po natin. Baka maniwala sila. No, kilalang kilala ko sila. They're my family after all. Hindi sila basta-basta maniniwala ko yan yung palusot mo. Sinabi mo sa kanila na girlfriend kita at sa'yo ako nangako ng kasal. Nakagat niyang ibaba niyang labi. Nadala lang ako. Na mental block ako kanina lalo na nasa akin yung mata ng lahat ng tao naroon. Tapos feeling ko yun lang yung maganda sabihin sa mga oras na yun eh. Kaya pasensya na talaga. Pero sinakyan mo rin naman yung sinabi ko. Hindi mo tinanggi sa kanila na hindi mo ko girlfriend at di naman talaga tayo magkakilala. Nagkibit balikat si Kaims. Ayokong ikasal sa babaeng gusto nila para sa akin. Napaangat ang tingin niya sa mukha nito. That's why I didn't deny it. Gusto ko rin tumakas. And you came. Ginusto mo naman pala, kaya hindi lang ako yung may kasalanan sa nangyari. Tumango si Caius. Yes, may mali rin ako. Pero hindi naman yung mangyayari kung hindi ka basta-bastang sumulpot. Kasalanan ko na nga. Pero anong gagawin natin ngayon? Kakausapin ba natin yung pamilya mo? Magpapaliwanag pa tayo para hindi sila magalit sa'yo? Handa naman ako mag-explain. Lilinawin ko ang lahat. No, di natin gagawin yan. Hindi tatanggapin ng magulang ko yung ano masasabihin mo. Lalo lamang silang magagalit sa'yo kung yan yung gagawin mo. Eh kung ganun, anong dapat nating gawin? Hahayaan na lang ba nating magalit sila sa atin? At saka paano yung bride mo? Hindi mo ba itatuloy yung kasal nyo? I told you, hindi ko siya gustong pakasalan. It was just an arranged marriage. Magulang lang namin ay may gusto nun. Okay, sabihin na nating ayaw mo nga magpakasal sa kanya. Pero paano na lang nangyari kanina? Galit sila sa atin. Hayaan na lang ba natin yun? No, that's why you have to help me. Ha? Seryoso itong tumingin sa kanya. Kailangan nating pangatawanan ang sinabi mo kanina. You need to be my girlfriend. Kailangan nating mapatunayan na mahal natin ang isa't isa. At ikaw lang yung babaeng gusto kong pakasalan enough para takbuhan ko yung kasal ko. Halos malaglag ang panga niya sa sinabi nito. Ano? Sambit nito. Meron silang Chinese ancestry sila kaya uso talaga sa kanila yung arranged marriage na yan. At yun nasira mong kasal. I'm pretty sure na malaking part yun sa kanilang tradisyon. Napakalaking gulo ng pinasa ko, hindi ba? I'm afraid to say this, but yes. Parang mo na rin nilibing yung kalahating katawan mo sa hukay. Nalaglag ang balikat niya at halos isubsob na lang ang mukha. Sa unang 3 araw mula nang guluhin niya ang kasal ni Caius, may kakaiba na agad na napapansin ng nanay niya. Ayon dito, 3 araw na raw may mga sasakyan ang nakaparada sa may di kalayuan. Halos hindi na raw umaalis doon, pero may tao sa loob, parang may minamanmanan lang. Caius, Anya, pagkasagot ito ng tawag niya. You called. Malalim ang tinig dito mula sa kabilang linya.
Mukhang alam na ng mga magulang mo kung saan ako nakatira at nagpadala na rin sila ng mga nagmamadman sa amin. Not surprise. Nahulaan ko nang gagawin nila yan. But don't worry, napagandaan ko na rin yan. Let's just meet tomorrow afternoon. Okay, pero nababalisa siyang naupo sa kanyang kama. Hindi na ba siguro nila kami sasaktan, di ba? Hindi naman nila idadama yung pamilya ko. No, hindi ko hayaan na dumating sila sa ganyang point. Sagot nito. Hindi ko rin nahayaan na masaktan ka o sino man sa pamilya mo. Pwede ba kitang pagkatiwalaan? He chuckled slowly. Of course, you can trust me with your life. Dahil doon, gumaan ang pakiramdam niya. Nakatulog siyang payapa at kinabukasan, pumunta siya sa lugar kung saan sila magkikita ni Caius. Hindi niya lang inaasahan na mamahaling lugar pa talaga ang pinili nito. Kaya pagpasok niya doon, para bang maliligaw na agad siya. Bakit dito pa tayo nagkita? Para makita na magulang ko na maayos ang trato ko sa girlfriend ko. Ganito ba talaga pag mayaman? Ito yung tingin yung magandang trato sa mga girlfriend niyo? Andalin sila sa mamahaling lugar? Ito lang yung parang alam ko eh. You're my first girlfriend, so... Nagkibit balikat ito. Hindi mo ba gusto? Ayos lang naman. Sabi niya at naupo na sa upuang pinaghila nito para sa kanya. Hindi lang ako sanay sa ganitong lugar eh. At saka tingin ko, iisipin ng magulang mo na unfair yung sa mamahaling kainan mo lagi ako dadalhin. Isipin pa nilang pera lang yung habol ko sa'yo. Naupo na ulit ito sa upuan sa tapat niya. Then next time, dalhin mo rin ako sa lugar na gusto mo. Mahilig akong pumunta sa Binondo. Gustong gusto ko rin yung mga street foods. Ayos lang ba sa'yo yun? I don't mind the place. Parenteng sagot nito. Pagkatapos silang mag-order, tinitigan niyang mabuti ang mukha nito at napansin ang dark circles nito. Sobrang gwapo pa rin naman, pero kapansin-pansin din talaga ang itim sa ilalim ng mata nito. Last nakita natin, hindi naman ganyang kalaki yung dark circles mo. 3 araw ka rin bang hindi natulog? Hindi mapigilang punan niya. Oo. Ha? 3 araw ka talagang hindi natulog? I can sleep for 2 hours. Natulog din ako ng 30 minutes kanina bago pumunta rito. Huwag mo sabihin na ngayong araw 30 minutes pa lang na yun ang nagiging tulog mo. Yeah. Ano? Bakit? Hindi ka ba talaga natutulog? I usually sleep 5 hours a day. But these days, I had to stay up almost all night. Para ayusin yung problema sa negosyo ko. Nagka-problema sa negosyo mo? Yeah, because of my parents. Nahaninhan agad ng guilt ang mukha niya. At dahil ba sa nangyari? Yeah, but I already expected it from the very beginning. Pag may ginawa akong hindi nila gusto, nadadama yung mga pinaghirapan ko. Don't blame yourself. Hindi pa man tayo magkakilala, ginagawa na nila yon. Pero dahil sa ginawa ko, nangyari pa rin to. No, it's not your fault. Labas ka sa ginagawa nila sa negosyo ko. Ako yung may kasalanan sa nangyayari doon. Pagdating ng order nila, sinabi ni Caius na kumain na siya, ngunit hindi pa rin mawala-walang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Humingang malalim si Caius at saka maingat na inilapag ang hawak na kutsara tinidor. Natigil din siya sa pagkain at nag-aalala itong tinignan. Galit ka ba? I'm not. I told you hindi mo kasalanan ang ginagawa nila. That's just how my parents are. Nagpout siya at hindi sumagot dito. I shouldn't have told you this. Sabi nito. Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Because I don't like seeing you blame yourself for my parents' actions. Pero kasi kung hindi naman dahil sa akin, hindi nila gagawin to. They've always been like that. I asked you to be my girlfriend so I could protect you from them. Hindi para sisihin mo yung sarili mo sa gawaing matagal na nilang ginagawa. Hindi na siya kumibo pa. Tahimik na lang siyang kumain pero deep inside, biniblame niya pa rin ang kanyang sarili. Live with me. Bigla nitong sinabi kaya halos malaglag ang panga niya sa gulat. Ano? Sa tingin ko, mas maganda kung mas malapit ka sa akin. Wala ka bang tiwala na kaya kong protektahan ang sarili ko? Wala akong tiwala sa magulang ko. Ganun ba talaga na nakakatakot ang magulang mo para mag-alala ka ng ganyan? Huminga ito ng malalim at tumingin ng diretso sa kanya. Ayaw kitang takutin, pero mahalaga sa pamilya kong kasalang yon. Kaya hindi ko alam kung ano ngayon tumatakbo sa isip nila. Pero sa tingin ko, masyadong mabilis kung sa'yo na ako titira. Hindi pa nga natin lubos na kilalang isa't isa.
Di pa ba sapat na boyfriend mo ko para tumira ka sa akin? Seryoso nitong tanong. Hindi, at saka nagli-live-in lang ang dalawang magkasintahan kapag gusto na nilang maging mag-asawa at kung talagang mahal nila yung isa't isa. Pero tayo, hindi naman ganun yung case natin eh. I wanted to protect you. Nagpakawala rin siya ng malalim na buntong hininga. Hindi pa rin pwede, lalo na't may pamilya ako. Ako lang yung inaasahan ng pamilya ko. Di ko sila pwedeng iwanan para lang protektahan ang sarili ko. Tumingin ito sa mukha niya na para bang binabasa kung gaano siya kaseryoso. Kapag kuwan ay dahan-dahan ding tumango. I understand. I'm sorry for suddenly suggesting that. Malumanay na sabi nito. And besides, I'm sure hindi mo pa kayang tumira kasama yung iba after what happened to your ex. Hindi siya kumibo. Lihim niya lang itong sinulyapan. Malalim ang iniisip ito. That day, napag-usapan lang nila ang mga bagay na dapat nilang gawin para mapatunayan nila sa magulang nito na mahal nilang isa't isa nang sa ganun ay hindi sila lalong magalit sa nasirang kasal. At sa lumipas sa mga araw, ginawa nilang napag-usapan nila. Lumabas sila para mag-date, pumunta sa mga gusto nilang lugar at patunayan sa magulang nito na mahal nilang isa't isa. Dahil sa alam nilang may mga nagmamasid sa kanila, pilit nilang pinagmumukhang natural ang lahat. You don't have a job? Sinundo siya kanina ni Caius kaya nandito sila ngayon sa restaurant at sabay na nagla-lunch. Wala, kakatanggalan sa akin, kaya nga naghahanap ako eh. Tinigdan siya nito ng mabuti. Ganun ka ba kaapektado sa nangyari sa iyo ng ex-boyfriend mo na napabayaan mo dati mong trabaho? Nakakunot noo siya dito at umirap. Napaka-wild naman talaga ng pag-iisip nito. Wala naman siya sinabi na nawalan siya ng trabaho dahil sa ex niya. Pero ito, yun na agad yung sinabi. Wala naman siyang sinabi na nawalan siya ng trabaho dahil sa ex niya. Pero naturally, yun na agad ang naisip nito na dahilan. Hindi na lamang siya nagsalita at hindi niya rin paniliwanag ang sarili dahil baka husgahan pa siya nito sa mga part-time na pinapasok niya. Pagkatapos silang kumain, sinabi nito sa kanya na may kailangan silang puntahan kaya hindi na siya nagtanong pa at sumama na lang dito. Sa isang flower shop siya nito dinala. Give her a job, kahit ano pero wag ang mahirap na trabaho. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Caius sa magandang babae na sumalubong at bumati sa kanila. Akala ko ba kahit anong trabaho at saka walang hiring dito sa flower shop ko? That's not my problem anymore. Gumawa ka ng bakanteng trabaho para sa kanya. Sandali siyang sinulyapan ng magandang babae habang awkward lang siyang nakatayo sa likuran ni Caius. Gusto mo magtanggal ako ng staff ko? Wag na. Ibigay mo na lang sa kanya yung posisyon mo. Hindi makapaniwala itong natawa. Ako ang may-ari ng shop na ito. Baka nakakalimutan mo. So, name your price. Bibilin ko. Ang panganaman ni Katniss ang halos malaglag dahil sa tono ng boses ni Caius ay seryosong seryoso. Baliw ka talaga. Napailing at tawa ang babae. Sige na, ako nang bahala sa kanya. Bibigyan ko siya ng trabaho. Maraming salamat, miss. Sabi nito. Ngumiti lamang ito sa kanya at muling tinignan si Caius. Kano-ano mo ba siya? Ito yata yung first time na nakailam ka sa ganito. She's my girlfriend. What? Oh my God! Gulantang nananlaki ang mga mata na magandang babae. Hinawakan din ito ang kamay niya at nakipag-shake hands. Nice meeting you. My name is Callie. I'm his cousin. Pasensya na't hindi agad kita nakilala ha. Nahihiya siyang ngumiti dito. Masaya rin ako makilala ka. Ako si Katniss. You're so pretty. Puri nito bago muling tumingin kay Caius. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na siya yung girlfriend mo? Nagkibit-balikat si Caius. Akala ko alam mo na. Alam ko may girlfriend ka at tumakas ka pa sa kasal mo para sa kanya pero hindi ko naman alam kung anong itsura niya. Umirap si Callie. She's so beautiful. Buti pinatulan ka niya. Sa'yo lang naman walang pumapatol. What? Hindi totoo yan ha? Whatever, just take care of her. Maganda trabaho lang yung ibigay mo Kung pwede, wag mo nang pagtrabahuin. Ako na lang yung magbabayad sa'yo. Hindi makapaniwala ang tingin niya kay Caius habang si Callie ay tawa ng tawa. Ako nang bahala sa kanya. Just make sure na magbabayad ka sa akin on time ha. Tulad ng sabi ni Caius, halos walang trabahong pinapagawa sa kanya si Callie. Ang gusto lang nito ay maupo sila,
magkape at masayang magkwentuhan. Nahihiya na siya. Sinabi naman niya kay Kali na mas gusto niyang may ginagawa pero wala naman daw itong ipapagawa sa kanya. Caius, tawag niya sa binata na sumundo sa kanya. Pwede bang kausapin mo ulit si Kali? Binalingan siya nito. Why? Nahihiya na kasi ako na wala akong ginagawa sa trabaho. Nakaupo lang ako dun. No need, mas gusto ko yun. Pero pinapasahuran niya ako. It's okay, maraming pera yun. Hindi ako sanay sa ganun. Mas sanay ako may ginagawa. Sanay ka na. Muli siya nitong tinignan. Boyfriend mo ko. I will treat you like a princess. That's what I promise, isn't it? Pinangako mo yun sa magulang mo. Hindi mo naman kailangang tuparin. Ayoko mangako at hindi ko gagawin. Gusto niya magreklamo at makipagtalo. Ngunit ngumiti lamang ito sa kanya at sa ngiti pa lang nito. Para bang sinasabi na sa kanya na wala na siyang choice. Ate, may nagpadala nito sa'yo kanina. Iyon ang bungad ng kanyang bunsong kapatid pagka-uwi. Ha? Galing daw kanino? Nagtinginan pa ito at ang nanay nila. Galing daw sa pamilya ng boyfriend mo, anak. Halos mawala ng kulay ang mukha niya dahil sa sinabi ng kanyang ina. Napatitig siya sa paper bag na hawak ng kapatid na nakalahad pa rin sa kanyang harapan. Hindi mo sinabing may boyfriend ka na pala, anak. Ano pong sinabi nila sa inyo, ma? Wala naman. Ang sabi lang ng driver nila ay para sa'yo daw yan. Napalunok siya bago tinignan ang laman ng paper bag. Mukhang magarang damit ang laman. Kumabog ang dibdib niya. Naisip na, what if, pinadala nila ang damit na yon para iyon ang isuot niya sa magiging libing niya. Mukhang mayaman ang pamilya ng nobyo mo, anak. Ang ganda ng sasakyan na gamit ang driver nila. Hindi ka ba mahihirapan, anak? Nag-aalala ang tinig ng kanyang ina, kaya nag-angat siya ng tingin dito. Mahirap magmahal sa hindi natin kalabel. Mabait po sila, sagot niya. Mabait din po yung boyfriend ko, kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Bagaman halatang nag-aalala sa kanya, tumango na lamang ito. Nagpaalam na rin siyang dediretso na sa silid niya. Doon niya binuksan ang pinadala ng mga ito. Isang napakagandang dress yun. May card ding kasama. Inaasahan niyang pagbabanta ang nakasulat sa card. Ngunit dinner invitation ang naroon. Gusto ng mga ito na pumunta sila ni Caius. Tinawagan niya si Caius at sinabi dito tungkol doon. Maging ito ay wala ring ideya sa plano ng mga magulang. Ngunit kailangan nilang pumunta sa dinner na yon. Sa totoo niyan ay si Katniss na ang pumilit kay Caius na pumunta kasi baka lalo lamang itong magalit sa kanila kung hindi sila sisipot. Ano sa tingin mo yung magandang ayos ng buhok ko? Tanong niya kay Caius. Mamaya pa naman ang dinner nila kasamang magulang nito pero naghahanda na siya. Kahit na papano'y gusto niyang maging presentable. Kausap niya ngayon si Caius sa video call. Wala siyang FaceTime kaya pinag-download niya pa ito ng Messenger kanina para makapag-usap sila. Tingin niya kasi ito ang dapat niyang tanungin sa ganito kasi ito yung mas may alam sa taste ng magulang. Caius! Tawag niya ulit dahil hindi ito sumagot. Sa halip ay nakatitig lamang sa screen. Sa tingin mo ba, babagay sa akin yung ban? Caius! Nakailang tawag pa siya sa pangalan nito bago ito sumagot. Anything, bagay sa'yo lahat. Hindi, dapat bagay na bagay sa akin para naman isipin nila na understandable yung pag-atras mo sa kasal kasi napakaganda ng girlfriend mo. Mahina itong natawa. I'm pretty sure yun na yung iniisip nila. Wait dyan ka lang muna. Isusot ko yung dress na pinadala sa akin ng magulang mo para mas makita mo kung anong hairstyle yung mas babagay sa akin. Nanatili ang soft ng ngiti sa labi na tumango ito. Habang dali-dali naman siyang umalis sa kamera para maisuot niyang magandang dress, natakot-takot siyang madumihan kahit konti kasi halatang mamahalin. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala na nakatingin kay Caius sa mga kasama niya sa conference room. May mahalaga silang pinag-uusapan kanina, pero nagawa ni Caius sa patigilin ito para lang makausap ang tumatawag. Hindi nila rinig ang boses ng kausap ni Caius, pero nasa isip ng mga ito, nobya nitong tumawag kasi ganon ka-soft ang tono nito habang nakikipag-usap. Look!
Masayang sabi ni Katniss at pinakita kay Caius ang suot niya na saktong-sakto sa hubog ng katawan niya. Alam mo, nagtataka rin ako kung paano nalaman ng parents mo yung size ko. Saktong-sakto eh. Masaya si Katniss habang pinapakita kay Caius ang suot niya. Umiikot pa siya sa camera para makita rin ito ang likod. Ano sa tingin mo? You looked stunning. Sabi ni Caius matapos ang ilang segundong pagkatulala. There is no point denying. Talaga namang napakagandang tignan ni Katniss. May natural na siyang ganda, ngunit lalo pa yung pinatingkad ng suot niya ngayon. Naupo na siya tumarap sa camera. So, ano sa tingin mo yung magandang ayos ng buhok ko? Maganda ba if ilulugay ko lang? Or ikulot ko yung dulo? Pinakita niya rito ang iba't ibang hairstyle. Hinawakan niya rin ang buhok para magmukhang bun. Or ganito na lang, ano sa tingin mo? Tubang dress na pinadala ng magulang ni Caius para sa kanya. Kaya ang itsura ngayon ay parang manika. Kitang-kitang balikat, collarbone maging ang underarms niya dahil hawak niya ang sariling buhok. Caius! Tawag niya ulit dahil hindi ito sumagot. Sa halip ay nakatitig lang sa screen. Ano sa tingin mo? Tulungan mo naman ako mag-design para maayos ko na yung buhok ko. Bun. Namamaos itong sabi saka tumikhim. Okay. Tinignan din ni Katniss ang sariling refleksyon sa salamin. Tingin ko rin, bagay ang ganitong hairstyle sa akin. You don't need to add any accessories. Sabi ni Caius. Naghum lang siya habang nasa salamin pa rin ang tingin at inaayos ang strand ng buhok sa mukha niya. I have a gift for you later. Okay. Sagot niya bago muling tumingin dito. Sige na, magtrabaho ka na. Mag-ayos na ako. Okay, I'll see you later. Talagang nag-effort si Katniss na magayos para sa dinner. Paglabas niya, halos hindi na siya makilala ng mga kapatid at pinaulanan din ng papuri. Gustong-gusto na rin nilang makilala ang boyfriend niya, pero ang sabi niya ay kailangan pa nilang mag-antay. Hindi niya pa kasi nasasabi kay Caius na gusto rin itong makilala ng kanyang pamilya. Ayos lang ba yung itsura ko? Bakit natulala ka? Tanong niya dahil pagkakita pa lang sa kanya ni Caius, natulala na ito. Huy! Kinalabit niya pa ito kasi nakatulala lang sa kanya. Pangit ba yung itsura ko? Bakit ganyan yung tingin mo sa akin? Nakailang kurap ito sa kanya, pero hindi may tatanggi ang kislap sa mga mata habang nakatingin sa kanya. You looked really beautiful. We, hindi naniniwala ang sambit niya. Yeah, absolutely stunning. Napangiti na siya dahil doon. Hindi naman siguro nila iisipin na nagkamali ka sa pagpili sa akin, no? No, they might think I won the lottery. Napahalakak siya sa sinabi nito. Bolero! Pagpasok nila sa sasakyan nito, hindi muna ito pinaandar ni Caius. Sa halip ay may kinuha itong regalo. Nagtataka niya iyong binuksan at nagulat nang makita na set of accessories ang laman. Para sa akin to? Gulat na tanong niya. Yeah. Pero parang sobra naman yata to. Sabi niya at nag-aalangan pa rin itong tinignan. Alam ko yung brand na ito kaya alam ko rin na mahal to. Hindi ko matatanggap to. It's a gift I prepared for you. Pero this is too much. Kailangang makita na magulang ko na ini-spoil kita. Dahil mahal na mahal kita. Hindi na siya nakakontra matapos itong sabihin yon. Ang bilis ng tibok ng puso ni Katniss nang dumukwang ito para maisot sa kanyang kwintas. Amoy na amoy niya ang sandalwood scent nito na hindi lamang nagpakalma sa mga nerves niya na kanina pang tense dahil sa kaba. Pero naging sanhi rin ng lalong pagwawala ng tibok ng puso niya. Matapos magsuot ang kwintas sa leeg niya, marahan naman itong hinawi ang strand ng buhok sa may tainga niya para ikabit ang earrings doon. Pagkatapos ay sinuot din sa wrist niya ang bracelet. Do you also want to wear the ring? Maingat na tanong ni Caius. Sandali siyang napatitig sa singsing na hawak nito. Iba ito kumpara sa suot niyang accessories. Isa yung diamond ring. Tumingin siya sa mukha ni Caius na nag-aantay sa sagot niya. Nang makitang aalangan ng ngumiti ito. It's okay if you don't want to wear it. Isusuot ko. Sabi niya at inilahad dito ang kamay. Sigurado ka?
Tumango lang siya at pinagmasdan itong isuot ang singsing sa daliri niya. Hindi niya namalayan ang ngiting sumusupil sa kanyang labi habang pinagmamasdan ito. It suits you. Sabi nito, lumawak ang ngiti niya. Magaling kang pumili. Yeah. Anito habang kumikislap ang mata. Nagustuhan ko lahat ng pinili mo. Pagdating nila sa restaurant kung saan sila magkikita-kita, lalong nagwala ang tibok ng puso niya. Kung kanina dahil lang yon sa lalaking kasama, ngayon ay dahil na yon sa kaba. Nakakapit siya sa braso ni Caius nang pumasok sila sa VIP room. Pagdating pa lamang nila, tumingin na sa kanila ang mga nasa loob. Hindi lamang magulang ni Caius ang naroon. May iba pa na tulad ng magulang ni Caius ay nakaka-intimidate din ang itsura. Ma'am, Dad. Sabi ni Caius sa magulang. Hindi kumibo ang mga ito at tinignan lang si Katniss. Agad naman siyang yumuko at nagbigay galang sa kanila. Pinakilala siya ni Caius sa iba ng mga tiyahin at tiyuhin nito. Umaayos naman palang itsura mo kapag binibihisan ka. Sabi ng ina ni Caius. Ma! Saway ni Caius. What? I'm just telling the truth. Binalingan niya si Caius. Nakatiim ang panga nito at naiinis. Pinisil niyang kamay nitong nakahawak sa kamay niya. Saka siya ibinalik ang tingin sa magulang nito at ngumiti. Maraming salamat po sa damit na pinadala niyo sa akin. Tinignan siya ni Caius na halatang naiinis. Nginitian niya lang ito. I only let her wear that dress because she looks so happy after receiving it from you. Sabi ni Caius sa magulang. But I won't tolerate you throwing shade at her. Bahagyang umisi at umiling ang ina nito. It's not shade, it's a fact. Caius' jaw tightened. I came here with expectations. I thought you genuinely wanted to meet her properly. Not this. Mas umigpit ang hawak nito sa kamay niya tumayo. Let's go, Katniss. They don't deserve your presence. Tiningala niya ang galit na mukha ni Caius. Ngunit hindi siya tumayo mula sa kinaupuan. Naririnig nila ang mahinang tawa ng iba pa nilang kasama. Hindi ko lubos akalain na magiging ganito ka, ka-protective Caius. Wika ng isa sa mga tiyuhin nito. Maupo ka. Gusto talaga naming makilalang babaeng pinili mo, kaya inarrange namin ang dinner na ito. Seryoso sila nitong tinignan. After all, hindi mo man lang siya pinakilala na maayos sa amin. Hindi ito pinansin ni Caius. Nanatili itong nakatayo at hawak ang kamay niya. Let's go, Katniss. Ulit nito. Huminga siya ng malalim bago muling tumingin sa mukha nito. Maupo ka. Napakunot no ito. No, let's go. Hindi, maupo ka na. May diin yan sinabi kaya walang choice si Caius kundi ang muling maupo. Pareho nilang hindi napansin ang gulat na pagtinginan ng mga kasama nila. Sa unang pagkakataon, nakita nilang naging masunurin si Caius dahil kahit nga sarili nitong magulang ay hindi nito sinusunod. Ngumiti si Katniss sa mga kasama nila habang si Caius ay bumusangot at nagbabanta ang tingin sa kanila. Pasensya na po kayo. Salamat din po sa pag-invite sa akin. Mabait niyang sinabi sa mga ito. At pasensya na rin po kayo sa gulong nangyari sa kasal. Nagawa ko lang po yun kasi because you love my son. Putol ng ama ni Caius. Dahan-dahan siyang tumango. Iyon na nga po. Pasensya na po talaga. Alam niyo ba kung gaano kalaking gulo at kahihiyan yon sa aming pamilya? Walang kasalanan si Katniss. Kung hindi niyo ako pinilit sa kasal na yon at hinayaan niyo lang ako maging masaya kasama babaeng totoo kong mahal, edi sana hindi tayo napapaya. Huwag niyong sisihin ang girlfriend ko sa bagay na yan. It's our family's tradition, Caius. Kailangan nating respetuhin yon. Ano bang pakialam ko sa tradisyon ng mga matatandang gumawa? I'm from a different generation. I had nothing to do with our ancestor decisions. I wasn't even there when they made them. So why am I expected to blindly follow a ridiculous tradition I never chose? Muli niyang hinawakan ang kamay ni Caius para mapakalma ito at siya na rin ang humingi ng despensa sa ama nito na pabuntong hininga na lang. Hayaan niyo na. Wika ng isa sa mga tiyahin ni Caius. Isn't it more amazing? Nagawa nilang ipaglaban ang pagmamahala nila sa kabila ng tradisyon ng ating pamilya. Bihira na lang yung ganyan sa panahon ngayon. So we should be happy.
Nagbuntong hininga rin ang ina ni Caius at wala nang nagawa kundi tumango at pinakalma din ang asawa. Pagdating ng order nila, tahimik na nagsimula silang kumain. Pakiramdam ni Katniss ay hirap na hirap siyang lumunok dahil tahimik ang mga kasama nila at ramdam niya na nasa kanila lang ang tingin habang si Caius ay abala sa paglagay ng kung ano-ano sa plato niya. Anyway, kaya ka namin gustong makausap to tell you na hindi kami masaya sa ginawa yun ng kasal. Seryoso na sabi ng ina. Mama, ba tulad ng sinabi ng auntie niyo, wala na kami magagawa kundi ang hayaan kayo. You seem to truly love each other. Besides, hindi naman namin mabubura yung nangyari sa kasal, hindi ba? Mabagal siyang tumango. So, hahayaan namin kayo. But that doesn't mean hindi na kami nakamanman sa inyo. You have to continue loving each other. Ayoko malaman na matapos yung guluhin ng kasal, ay bigla na lang kayo maghihiwalay. Pareho silang hindi nakasagot agad. Nagkatinginan pa sila bago naiilang nang umiti sa ina ni Caius. Don't worry, hindi kami maghihiwalay. I told you, she's the woman I am going to marry. Saka lang napangiti ang magulang ni Caius. That's good. Wika ng ama nito. Oo nga't hinayaan na sila ng magulang ni Caius. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi nagalit ang mga ito sa kanila. Saka sila na rin mismo nagsabi na patuloy pa rin silang mamanmanan ng mga ito. Kaya mas lalong kailangan nilang mag-ingat kung kaya namang ginawa nila lahat para patunayan sa kanila na mahal nilang isa't isa. By the way, bumili ako ng regalo para kay tita at sa mga kapatid mo. I hope they like it. Nilingon niya ang backseat na puno ng mga regalong pinamili nito. Bakit naman ang dami? Hindi ko alam kung ano yung magugustuhan nila, kaya binili ko na lang kung ano yung sa tingin ko'y maganda. Hindi mo naman kailangang bumili ng regalo para sa kanila. Masaya na silang makilala ka. Gusto ko pa rin magpalakas sa kanila. Baka paluin nila ako sa iyo eh. Mahina itong natawa sa sarili habang napairap naman siya. Napag-usapan nila noong nakaraang linggo pa na gusto itong makilala ng kanyang pamilya. At ngayong araw nga siya nagpasya na sa wakas. Dali na ito sa bahay nila. Ay, kinakabahan ako. Maya-maya pa ay seryosong pag-amin ni Caius. Hindi naman siguro masungit si tita, di ba? Natatakot ka sa mama ko, pero sa magulang mo hindi ka natatakot? May bahid ng sarkasmo ang tinig niya. Takot din naman ako sa magulang ko, kaya ang pinoprotektahan kita sa kanila. Iba lang pagdating kay tita. Mama mo na yun eh, baka ayawan ako. Huwag kang mag-alala, mabait si mama. Kung meron mang nanay ang nakakatakot dito, tiyak na mami mo yun. At least, nabawasan ng kaba ko dahil dyan. At saka bakit ka ba nag-aalala? It's not like totoo talaga yung relasyon natin. I never said our relationship was fake. Bumaling ito sa kanya. So, all this time, iniisip mong peke yung relasyon natin? Napatitig siya rito at napakurap ng ilang beses. Hindi niya mabasang naglalarong emosyon sa mga mata nito. Okay, hindi nga fake pero hindi naman natin mahal yung isa't isa. Kaya wala kang dapat na ikatakot kung hindi ka man matanggap ni mama. So, dapat ba mahal muna kita bago ako matakot na mawala ka sa akin? Muli siyang natigilan habang nakatitig dito. Kapag kuwan ay napailing din. Kung ano-ano na lang talaga sinasabi mo. I'm serious though. Tumingin ito ng diretsyo sa mata niya. Nag-aalala ako na baka hindi niya ako tanggapin at sabihin niya akong lumayo sa'yo. Kasi ano bang laban ko sa kanya? She's not like my mom. Bakit? Ang nauutal niyang naisatingig. Bakit? Tumaas ang isang kilay nito. Because I don't wanna lose you. Gusto niya pang magtanong ng magtanong kung anong ibig nitong sabihin. Pero binago na nitong usapan. Nagtanong ito tungkol sa mga kapatid niya at kung ano ang mga gusto nila. Pagdating nila sa kanilang bahay, mainit ang pagsalubong ng pamilya niya kay Caius. Hindi katulad ng inaalala nito kanina. Nakasunod agad dito ang mga kapatid niya at tanggap din ito ng kanyang ina. Naroon din si Karel nung dumating sila at hindi ito makapaniwala na makita si Caius sa bahay nila. Kumain ka ng marami anak ha, niluto ko talaga yan para sa'yo. Sabi ng nanay ni Katniss habang inilalapag ang puto sa tapat ni Caius. Salamat po tita. Sagot ni Caius at agad na kumuha ng puto.
Nabaling ang atensyon ni Caius sa kapatid ni Katniss na lumapit at nagtanong dito. Hindi naman masupil ang ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan sila. Masaya siya na makitang kasundong-kasundo nito ang mga kapatid niya. Sinabi niya kanina kay Caius na baliwala lang naman kung sakaling hindi ito tanggap ng pamilya niya. Pero masaya at magaan pala sa dibdib ang makita silang ganito. Besh! Tawag ni Karen. Sinanyasan siya nitong sumunod palabas kaya agad niyang iniwan ang ginagawa at sinundan ito. Girl, akala ko ba nagkamali ka lang ng kasal sa nagulo? Bakit parang napakaseryoso sa'yo ni Mr. Laurent? At saka hindi mo lamang sinabi sa akin na totoo pala yung relasyon niyo. Wala naman ako sinabi na fake lang yung relasyon namin eh. Oo nga, pero automatic na inisip ko na fake lang yung relasyon niyo kasi gusto niya lang may mapatunayan sa magulang niya. Hindi ko inaasahan na seryosohan pala. Hindi naman siya seryoso. Ginagawa niya lang to para hindi lalong magalit yung magulang niya sa amin. Bakit ang lungkot-lungkot mo? Natatawa na po na nito. Ha? Hindi naman ako malungkot. Kitang-kita naman sa muka't mata mo oh. Dinay-dinay ka pa. Mata mo na nga yung nagsasabi. Hindi siya kumipo at huminga lang ng malalim. Naiiling naman itong natawa. Ano, na-fall ka na no? Masyado pang pa-fall? Oo, magtatatlong buwan pa lang kaming magkakilala pero na-fall ka na? Huminga siya ng malalim. Hindi ko naman inaasahan na napakadali niya lang palang magustuhan eh. Napailing ito. Hindi naman kita masisisi, lalo pat NBSP ka. Wala ka pang karanasan sa pag-ibig, expected na marupo ka pagdating sa kanya. At saka magaling trumato ng tama yun. Kitang-kita naman kahit ngayon pa lang kami nagkita, yun agad yung una ko naisip. Problemado niya itong tinignan. Anong gagawin ko? Wala na tayong magagawa, nandiyan na yan eh. Hindi naman natin mapipigilan ang puso natin tumibok para sa isang tao. Basta ingatan mo lang ang puso. If you think it's too much, just let go. Hindi na bali kung gano'ng kalalim yung pagkahulog mo. Matuto ka pa rin lumangoy hanggang sa makaahon ka. Sa loob ng maikling panahon, hindi niya inaasahan na mahuhulog agad ang loob niya kay Caius. Pero mahirap kasing hindi ito magustuhan. Masungit at masama ang ugali nito pagdating sa iba. Pero sa kanya, ibang-ibang trato nito. Marahil isa yon sa dahilan kung paano nito pinaparamdam na special siya sa lahat. Kaya siya nahulog dito. Narinig ko yung usapan yun ng kaibigan mo. Biglang sabi ni Caius habang nasa loob din siya ng sasakyan nito. Pauwi na dapat ito. Hinatid niya lang sa labas ng bahay ngunit ang sabi nito ay mag-usap muna sila kaya nasa kotse siya nito. Mahina itong tumawa dahil namumutla na siya. Bakit ka namumutla? It's fine. I'm just surprised when I found out that you've never had a boyfriend. Akala ko nung araw na pumunta ka sa kasal ko balak mong pigilan ang kasal ng ex mo. Iniwas niyang tingin. Wala naman ako sinabing yun yung dahilan. Hindi ko lang nilinaw kasi nahihiya ako kapag nalaman mong dahilan. Why would you be embarrassed? Nung araw na yon, guguluhin ko sana yung kasal ng client ko. Binayaran niya ako para guluhin yung kasal nila kasi hindi niya rin mahal yung babaeng pakakasalan niya. Kaso, kasal mo yung napuntahan ko. Oh, so that's why I assume things. Akala ko mahal na mahal mo yung ex mo para pumunta ka sa kasal niya at gawin yun. Napailing ito sa sarili. By the way, pwede mo bang ibigay sa akin yung pangalan at contact nung taong nagbayad sa'yo? Nagtataka niya itong tinignan. Para sana. So, I could thank him. Tumaas ang sulok ng labi nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka pupunta doon at hindi ka magkakamali ng kasal na pupuntahan. Hindi rin sana tayo magkikita. So, I should thank him. Hindi ka ba nagalit at nagsisi sa nangyari? I mean, dahil sa akin, nagulo lahat. Bakit ko naman mararamdaman yan? I don't regret a single thing. In fact, I'm happy. Pero, I'm glad you showed up on my wedding day. I'm glad you caused all that chaos. And it's not because I didn't want to marry Lian. I'm happy because that's how I met you. Hindi siya sumagot. Gulat na gulat lang siyang nakatitig dito. By the way, when I asked you na totohanin natin ang sinabi mo sa magulang, it wasn't just because I needed to prove them right.
It was because I thought it would be a shame to let go of a woman who loved so fearlessly. Someone brave enough to chase the person she loves and fight for him. Even at his own wedding, it would have been a waste not to make that woman mine. Hindi siya nakasagot. Gulat lang siyang nakatitig dito. Matamis naman itong ngumiti sa kanya. Siya nga pala, wala rin kaso sa akin kung mahuhulog ka. You don't have to keep your heart guarded. I can protect it. Handa rin akong saluhin ka. Bahagya itong dumukwang palapit at hinaplos ang buhok niya. So, fall harder, okay? Hindi mawala sa isipan niya ang sinabi ni Caius. Kahit 2 linggo na lumipas mula noon, sariwa pa rin ang lahat at magpahanggang ngayon, hindi niya pa rin magawang tanungin kung ano ang ibig nitong sabihin. Nag-aalala ka ba na baka hindi siya seryoso sa'yo? Tanong ni Kali na pansin ang pagiging balisa niya. Hindi na niya kailangan sumagot dahil kitang-kita naman sa mukha niya ang sagot. Huwag kang mag-alala, seryoso yon. Kilalang kilala ko si Caius. He had never fought for something he wasn't serious about. Balita ko, inawa niya yung buong pamilya niya para sa'yo eh. Siguro hindi mo rin alam yun tungkol doon. Pero dahil sa ginawa niya, hinayaan na kayo nila tita. And he also had to give up some of his mana para sa'yo. Kaya doon pa lang sigurado na akong seryoso siya sa'yo at ikaw talaga yung ihaharap doon sa altar at hindi ka tatakbuhan. Ginawa niya yon? Yeah, surprising no? Pero at least hindi na kayo guguluhin ng magulang niya. And besides, kahit ganun sila tita, mabait yung mga yun. China-challenge lang nila si Caius ngayon. Pretty sure ibabalik din nila lahat sa kanya, lalo pat paborito rin si Caius ng uncle namin na siyang nagpakasal kay Lian. Ikinasal na si Lian sa iba? Oo, hindi mo pa ba alam? Dahan-dahan siyang umili. Ha? Hindi pa nasabi ni Caius sa'yo? Sa mismong araw na dapat ikakasal sila ni Caius, kinasal sila. Si Tito yung umako ng kasal na yon. Tradisyon kasi talaga yun ng pamilya namin. Pero since si Tito Rigel nang gumawa, malaya na kami pareho ni Caius sa tradisyon na yon. We can be with whoever we want na. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Kung kasal na si Lian, kung malaya na si Caius mula sa tradisyon ng kanilang pamilya, ibig sabihin, wala na dapat silang dahilan para ituloy ang kanilang relasyon. Ngunit umabot pa sila ng 3 buwan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya kay Caius. Sinundo ulit siya nito at dahil pansin nito na seryoso at galit siya, pinagilid dito ang sasakyan. Bakit di mo sinabi sa akin na kasal na pala si Lian at ang tito mo? Na hindi na natin kailangang ipagpatuloy yung relasyon na ito. Kasi malaya ka naman na mula sa galit at tradisyon ng pamilya niyo. Halatang nabigla ito sa kanyang sinabi kapag kuha na'y humingang malalim. Sinabi sa'yo ni Kali, sasabihin ko pa lang sana sa'yo, naunahan niya ako. I'm sorry, I kept it a secret. I just needed some time to sort things out before telling you. And as for my uncle and Lian's wedding, they wanted to keep it very private. So I had to respect their wishes. Tinago muna nila yon. This month lang nila nilabas ang totoo matapos tuloy ang maprocess yung divorce ni uncle. Kinasal ng uncle mo nun? Yeah, pero last year pa na proseso yung divorce nila. Nagkaroon lang ng problema sa ex-wife niya, kaya hindi ko pa pwedeng ipagsabihan tungkol sa kasal nila. Naiintindihan na ni Katniss. Understandable ang dahilan ni Caius kaya hindi siya pwedeng magalit dito dahil hindi nasabi sa kanya ang totoo. Kasi kung sa totoo lang naman, dapat ay labas na siya doon. Naiintindihan ko na. Nauunawaan ko rin kung bakit mo nilihim. Sambit niya. Thank you, Katniss. May isa pang sinabi si Kali. What is it? About sa mana mo. Bakit kailangan mo yung i-give up para sa akin? I truly wanted to do that. No one forced me. It was my own choice. When my parents asked me to choose, I chose you without even a second of hesitation. Pero bakit? Because I like you. Natigilan siya. Hindi makapaniwala sa narinig. Ha? Gusto kita simula pa lang. Funny, right? Simula pa lang, alam ko na kung anong gusto ko. Bahagya nitong tinawanan ng sarili. The moment you barged into my wedding, I fell for you. I wanted to be loved by a woman who isn't afraid to fight for me, kahit sa mismong araw ng kasal sa iba.
I thought it would be a shame to let someone like you slip away and watch you chase after your ex, who, as it turns out, wasn't really your ex after all. But that doesn't change anything. I still like you. I still want to be loved by you. And I still want to be someone you're willing to fight for. Hindi siya nakasagot. Nakatulala lang siya dito at iniisip kung nananaginip lang ba siya ngayon. Pero alam kong mali na sa ganung paraan ko sinimulan yung relasyon natin. Kaya gusto kong itama yon. Gusto kong magsimula sa tama. Huminga muna ito ng malalim, tila humuhugot ng lakas ng loob. Ngayon ko rin naaminin sa yung lahat. Inunahan lang ako ni Kali, although hindi ito ka-romantic tulad ng pinagandaan ko. Mas mabuting malaman mo na ngayon na gusto talaga kita. At ang lahat ng ginagawa ko para sa'yo, hindi yun dahil sa may kailangan akong patunayan sa iba, kundi dahil sa gusto talaga kita. At gusto kong gawin ang lahat ng yun para sa'yo. Nang araw na yon, nagpapaalam ito kung maaari ba siyang ligawan. Dahil sa gulat, hindi niya naamin dito ang tunay niyang nararamdaman at pagtangulang ang sagot niya rito. Sir Jasler, wika niya na makitang client niya na kaibigan pala ni Caius. Pasensya na po talaga sa nangyari noon. It's fine. Nakangiti nitong sagot. Dapat nga magpasalamat pa ako sa'yo. I am happy with my wife. Kaya mabuti na lang, hindi ka nakapunta ng araw na yon. Gulat niyang tinignan si Caius na bahagyang natawa. I told you babe, he's not mad. Masaya siya sa nangyari. Pareho lang naman tayo naging masaya sa resulta. Natatawang sabi ni Jasler kay Caius. Masaya rin ako para sa inyo. Tunay na mapaglaro ang tadhana. Wala naman sa plano ang lahat ng nangyari. Ngunit iyon pang naging daan para mahanap nila ang mga taong nakalaan para sa kanila. Si Karel at Jasler ang naging tulay para mahanap nila ni Caius ang isa't isa. Pero si Caius at Katniss naman ang naging daan para ikasal si Regal at Lian at para mapatunayan ng babaeng pakakasalan ni Jasler ay siya ring babaeng magbibigay dito ng kaligayahan na hindi nito mahahanap sa iba. Lahat ng nakapaligid sa kanila ay mayroong kanya-kanyang part para mahanap nilang isa't isa. At ni isa sa mga yon, walang nag-fail na gawin ang part nila. Pwede kayong ikasal kung kailan nyo gusto. Kami nang bahala sa lahat ng gastos. Sabi ng ina ni Caius na talagang bumisita sa bahay nila Katniss upang mapag-usapan yon. Pero Mare, nakakahiya naman yata kung kayong gagastos. Gusto rin naming makatulong. Wika naman ang ina ni Katniss. No, walang problema sa amin kung kami yung gagastos. Sapat nang pinalaki mong mabuti yung anak nyo, kaya napatino niya ang anak namin. Halos 1 buwan pa lang mula nang sagutin niya si Caius, pero ang magulang nito ay kasal ng pinag-uusapan. Tama naman si Kali. Gusto tanggap naman siya ng mga ito. Sadyang sinubok lang sila ni Caius dahil may gusto silang mapatunayan. Nauwi na rin naman sa totohanin ng lahat. Mas mainam na mauwi na rin sa kasalan, hindi ba? Natatawa na sabi ng ama ni Caius. And yes, alam din nila ang totoo na bagaman hindi peke ang naging relasyon nila, alam nilang hindi yun nagsimula sa pagmamahalan. Wala naman daw iyong problema sa kanila kasi ang mahalaga, minahal naman nila ang isa't isa sa huli. Pero sa ngayon po, gusto po muna namin ni Caius na i-enjoy yung pagiging magkasintahan. Pulang-pulang pisngi ni Katniss at lalo pa nag-iinit ang pisngi niya dahil sa nang-aasar na tingin ni Caius. Wala naman yung problema. Kahit gaano pa katagal ay ayos lang. Ang malagay hindi kayo maghiwalay. Don't worry Dad, seryoso na ako ngayon. Wala akong balak na hiwalayan si Katniss. Kahit ipagtulakan niyo pa ako, hindi ako lalayo. Mahal na mahal ko eh. Pakiramdam ni Katniss, masusunog ng pisngi niya ngayon sa hiya. Habang ang magulang nila ay parehong nagtawanan. Siniko niya si Caius ngunit ngumisi lamang ito sa kanya. Sa ngayon ang mahal nilang isa't isa at sigurado sila na silang magkasama sa hinaharap. Wala pa sa plano nilang ikasal ngayon dahil nga sa mas gusto nilang mag-enjoy muna sa ganitong relasyon. Kontento naman sila, lalo pat pareho silang sigurado na sila pa rin ang magkasama sa future. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig.
To God be the highest glory. Hanggang sa muli!